Op, op, op. Oh, bebe. Chinilas. Tingnan mo yun, boss. Oh. Sobrang tapang. Oh. Tignan mo yung tail. Oh, tapang. Oh. Kasama ko si Doc Roy Tyrell. I-explain niya kung ano-ano yung mga naging sakit ni Alamid. Doc. Isang magandang araw mga boss amo. Ito ang istorya ni Alamid. Simulan natin sa pinakauna. Paano nga ba naging siya si Alamid? Boss Melvin of Supero Dog Farm. Boss, ito na yung silver na puppy mo. At ito naman yung tatay, si Silver. Thank you for trusting Maxim Kennel Farm. Siya si Maxim, ang breeder ni Alamid. At sa mga tutang ito, magmumula ang Alamid na magiging aso ko. Hindi pa lang minumulat ang kanyang mga mata, ay kinausap ko na si Maxim na simulan na ang pagpili sa kanya. Sa tutang edad pa lang ay na-expose na siya sa iba't ibang tunog. Tunog ng lata, tunog ng motor, tunog ng tsinelas, at kung ano-ano pang klaseng tunog. Matagal din ako at si Maxine na nagdesisyon kung sino si Alamid. At dahil malayo ang kanyang pinanggalingan, ay lahat ng desisyon ay ginawa namin via online. Suma total, ang Alamid ay ang tuta na di alintana ang pagkahulog sa matataas na lugar. Hindi natitinag sa ingay, bagkus ito pa ay kanyang nilalapitan. At hindi natatakot sa malalaking aso, bagkus ito pa ay kanyang idodominate. Oh, tapang. Oh. Sir Melvin, ito na si Kaiser, yung magsisip ng mga aso mo. Yan o. Thank you for trusting us. Boss Melvin, ito yung mail mo. Di takot sa sasakyan yan, no? Oh? La. Tignan mo, yung buntot niya, no? Hello boy, goodbye. Ano, Bart? Maliit pa pala. Hello? Pinainom mo to, Bart? Pinainom mo? Oy, cute little one. Parang parang Alamid Oh, tahol. Hindi ka takot? Ha? Hindi ka takot? Uy, very good! Isa pa. Very good! Yung kinain niya, sinuka niya. Opo. Tapos kanina rin po mga 5:30 po siguro yun, nagsuka rin po siya nun bago po kami mag-out. Ano yung tubig, no? Yung kanina? Opo, yun po yung mga, dito pa po kami nun kanina. Po siya sir, tayo siya. So nagsusuka pa siya. Okay. Opo. Pero, masigla, no? Opo, masigla po siya. Pag tinatawag ko, tumatayo po siya. Sige, hindi pa siya pumupupo. Hindi pa sir. Mamaya daw po sabi ni Doc, mga 10 or 11, pakainin ko daw po ulit. Oo. Tsaka naman, di ba, may binibigay kayo na pangontra sa suka. Opo, meron pong nag-i-inject po si Doc. May in-inject po siya sir. So si Doc mag-i-inject pa siya mamaya, gano'n? Opo, parang nag-inject po siya kanina bago po siya umalis. Okay. So, babalik pa siya para mag-inject ulit, gano'n? On call naman siya sir, pero hindi ko sure kung makakabalik po. Okay. Talagang kailangan. Pero pag yung kaya po naman pong i-handle, hindi naman siya pupunta po. Pero yung suka niya, balansa ba? Hindi po sir. Hindi naman, okay. Oo. Hindi po. Ito po yung, kinain niya to kanina may mga yung gastro po siguro to na blend po kasi yun Oo. So sa tingin mo, isinuka niya rin lahat ng kinain niya? Ay, hindi po sir. Konti lang itong sinuka niya, ito lang po Konti lang, ano? Pinakain ko pa kanina Oo. Marami yung pinakain kanina. Opo. Oo. So parang yung mga po, papakainin ko lang din po siya na konti kasi baka magsuka na naman po Alright, sige. Yun lang. Ito na huli kong tawag. Bukas na ako mag-i-istorbo sa'yo. Sige sir, update naman kita sir kada oras every 2 hours update po kita. Sige, ikaw pa rin ba ang magbabantay bukas? Hindi na siguro sir, baka iba na kasi masyado na akong straight baka mga question ako. Baka na po. Okay, sige. So, sana singbait mo yung papalit sa'yo, ano? Mababait naman sila sir.
Sige. Anyway, mamimit ko siya bukas pag pumunta ako, di ba? Opo. Wala po ako dito pero andito po siguro yung magbabantay sa kanya bukas. Sabi ni Doc kanina, umiinom naman daw ng kusa, di ba? Po, kanina umiinom pero hindi lang po talaga siya kumain, pero speed lang po talaga siya. Yun. Parang inaamoy mo lang yung food. Okay, sige. Alright. Okay, sige. Alamid. See you tomorrow, Alamid. Sige. Okay, bye-bye. Good night. Kumakawag-kawag pa yung buntot eh. Ayan o. Kumakawag-kawag yung buntot. Ganun talaga. Let's hope for the best. Utang ina mong lamok ka. Hi ma'am, magandang gabi. Pasensya sa abala. Opo, wala po yun. Oo. Ano yun? Blood or soft Blood po. blood? Blood po. Okay. Yes po. Tumamlay ba siya nung dinumi niya yan? Yes po. Nakahiga lang po siya. Pero wala po siyang suka. Tapos pinakain po. Tapos binigyan na po siya ng meds. Tapos may bigay po akong meds ngayong gabi. Okay naman po. Wala naman pong reaction dun sa Kaso yung dumi nga lang po niya po ngayon ng may Oo. So wala siyang suka, may dumi naman siya ngayon. Hindi po. Okay. So first time pa lang yan dumumi, no? Yes. Ay, opo. Ngayon pong maghapon, ito lang pong gabi siya dumumi. Pero lahat naman po nung kinain niya, yun, tinanggap naman po na sikmura, pero nagre-release po siya ngayon ng Ng blood. Opo. Oo, kasi parang bloody no? Bloody yung yung pupo. Opo. Pero pag binubuksan mo yung kanyang yung pintuan, nagwiwiggle ba yung tail? Yes po, natayo po siya. Natayo. Okay. Opo. So, nung nakita ko siya kaninang hapon, parang ganun pa rin ang kanyang Yes po. ganun pa rin Okay. Ang good thing walang suka, pero napalitan ng pupo na bloody. Blood po. Bloody, no? Opo. Ano ba siya talagang ha? Mas yung amoy. Malansa. Yes. Opo. Malansa yung amoy. Mga sign din ng parbo. So, Opo. okay. So, tingnan natin. Baka sakaling, accepted yun eh. Talagang maggaganyan yan eh. So, Opo. Yun nga po. pero hindi naman siya yung talagang bagsak yung katawan niya. Wala pang Hindi ganun. po. Pag sa cage lang siya, yung ayaan ko lang siya, hindi ko siya lilikutin. Nakahiga lang po siya. Tahimik lang. Nagpapahinga siya. Pero pag lalapitan mo, tatayo. Tapos Opo, magwi-wiggle. tapos Yeah, okay. So, fighter, no? Ay, fighter pa po. Yun ang mahalaga, yung fighter pa. Ano po? Update ko po kayo pagka po, oras na po ng kain niya. Oo. I-update ko po kayo, sir. Kanina, anong oras, di ba, dumalaw ako dyan, nagpakain ka na after that? Hindi po, kasi nagbigay pa po ng meds eh. Okay, so, Dahan-dahan po kasi yung meds Meds niya, niya. hindi po Okay. sinasabi. Opo. so, eto Yung yung, po, mga 5:30 po ako nagpakain sa kanya. di after ng visit ko, no? After ng visit. Opo. Pero nung umaga po, bigyan na po siya yung binanggit po ni Doc. Yun na po yung unti-unti po namin binigay sa maghapon. Okay, ilang ml yung Finor's feed sa kanyang 5:30? Madami-dami po. Mga 15cc po ang binigay ko eh. 15cc. Then ngayon, 15cc na naman. Tatry ko po na madagdagan sana. Oo. Padami po ng padami kung hanggang kaya po niya. Hanggang kaya. Kasi, opo. Okay. Sige. Oo, sige. So, okay. Thank you sa update. Yung pupo ngayon lang yan, no? As in ngayon lang? Opo.
Oo. Kasi nagpupo siya ng... Mga ano po, Mm. 6 po ang 6:30 po. Ah, Mga 6:30 ganun siya po. nagpupo. Okay. Opo. Mga ganung oras po. Kasi ang pupo niya dito, bago ko siya dalin, ganyan ka-liquid, pero pero grayish eh. So sabi ko, papunta na sa Oo. parang Ay. greasy. So yun. Po. Anyway, sige, ma-recover yan. Fighter pa naman eh. Opo. Sige po, update. Pakitutukan niyo lang po ha. Positive na sa parvo. Opo. CPV positive po. Kamusta naman siya, Dok? Nakailang po na siya, sir. Nahina? Hindi naman po. Nakailang Lamig. po naman siya. Kaya napagod po siguro kasi pumupo po siya dyan ng madami sa nilipat namin dito. Tapos pumupo po ulit siya. Tapos paglipat po ulit dyan, nagpupo mga tatlong beses na po. Pero di nagalaw. Tulog. Opo, tulog lang siya. Napagod siya sa pagpupo. Ano, Pero Dok? kanina tumatalon-talon na po siya dito. Ah, nice. Yung pupo niya, no? Red? Opo. Nasend po sa inyo ni... Yung una, pero yung mga pangmali Ganun parang pa din brown po. na eh. Hindi, pink pa din po kanina. Oh. Napagod ka sa pagpupo. No, bebe. Dito ka naman sa ano. Hello. Ayan. Lamig. Buhay pa ang baby ah. Napagod siya sa pagpupo. Ano? Uy, nagwawag pa rin ang tail. Talagang amoy pa rin, no? Amoy parbo pa rin. Masigla naman, Dok? So, extended ka na naman. So, pwede kaya na positive na siya bago ko pa pinasok, hindi lang nagre-register, no? Possible po. Possible yun, no? Op. Sige, suka. Sarap ng suka. Mag-hi ka kay Alamid. Hi. Kung pinakita ko sa inyo ang magaganda, nararapat lang na ipakita ko ang pangit. Sa karamihan, ang pangit ay kailangang itago. Pero sa akin, ito ay isa lang realidad. Ang pangit, gagaya ng pagkakasakit ng aso, ay kailangang ipakita upang kapulutan ng aral. Wala akong pakialam kung malaman ng mga tao na may parvo sa supero. Dahil sa totoo lang, ang parvo at iba pang sakit ng aso ay nasa kung saan-saan lang. Nakadepende na lang yan sa resistensya ng aso. Nakadepende yan sa kanyang boss amo kung paano niya dadalhin ang problema. Siya ba ay matatakot o siya ba ay lalaban para sa kanyang aso? Ako ay ang taong hindi isusuko ang laban sa mga aso o sa taong mahal ko. Habang ang tao at aso na yon ay nagpapakita pa ng interes na mabuhay. Si Alamid mula noong unang araw niya sa Wags and Whisker ay nakitaan ko siya ng paglaban. At sa ika-4 niyang araw ng gamutan, Ano man mo, baby? Boss Amo, si Alamid ay biglang gumana ulit sa pagkain. Kuya na! Sigla na? Wala na rin swero. Nagkatingalat naman, di ka ko. Parang nagdahilan lang, Oh, ganda oh. That's my ball. Hindi naman namayat, no? Hindi naman siya, hindi naman. Parang hiyang pa nga. 2 gabi pa. Nahanap ka kayo siya talaga. Oh, sis! Hindi. Sige, oh. Jen, thank you sa pagbantay, ah. Thank you. Siya yung second day, no? Second day. Yes po. Mag-hi ka sa akin. Hello po. Okay. Si ma'am, lagi nag-entertain sa akin. Thank you. Kaway ka. Yan. Kaway. Thank you, Doc Hardy. Ito yung magaling mag-video. Yung talagang parang, wala na, dapat mag-vlog ka. Binablog mo yung no? Magaling po ba siyang mag-update? Magaling mag-update yung pagkain, nakuha rin yan. Pagkatapos nga ng 4 na gabi at 5 araw,
ay si Alamid ay discharge na. Sa supero na siya magre-recover. Salamat sa mga doktor at staff ng Wags and Whiskers. Okay, so magandang hapon at nandito kami ngayon sa Wags and Whiskers. I-release na si Alamid, pero bago ang lahat kasama ko si Doc Roy Tyrell. I-explain niya kung ano-ano yung mga naging sakit ni Alamid. Doc. So, bali si Alamid, dinala siya dito na may mga sintomas na paglambot ng stool, pagtamlay ng pagkain, pagsusuka, tsaka may konting blood na rin siya sa stool niya. So, bali yung sakit niya, bali 3 siya. So, halos lahat ng mga sakit ng puppies na nagpapakita ng same na sintomas na meron siya ay meron din siya. So, nag-positive siya for Giardiasis na isang protozoal infection. Tapos, later on, nag-positive din siya sa viral infection na highly lethal na parvoviral infection. So, yung unang sakit niya na Giardiasis, bali, pwede siyang makuha sa environment. Tapos, pwede rin siyang makuha sa infected na tubig, pagkain. Tapos, pwede rin siyang mag-cause ng same na sintomas ng parvovirus. Tapos, yung isa naman ay viral infection siya na pwede rin makuha sa environment tsaka sa direct contact sa isang infected na aso. So, sa parvovirus, so wala siyang specific na treatment. So, more on supportive treatment lang yung binigay natin sa kanya. So, lahat ng mga medications siya ay binigay natin through intravenous route. So, para hindi mas makalala dun sa problema niya na siya, gastrointestinal tract. Okay. So, Doc, paano may iwasan yun? Mas maganda dun sa mga, kasi ang puppy naman, so hindi siya pwedeng bakunahan sa early stages ng life. So, usually nag-start siya at 6 to 8 weeks of age. So, dapat kung hindi pa nababakunahan yung puppy, mas magandang naka-cage lang muna siya. So, dahil pwede kang makuha si parvovirus sa environment, so mas magandang i-less muna natin yung contact niya sa soil, sa lupa, tsaka dun sa mga non-vaccinated dogs. Tapos, mas maganda din na mag-start tayo talaga dun sa pinaka-earliest na age na pwede silang bakunahan, which is 6 weeks of age. Tapos, yun, sana hindi sila mag-lapse dun sa bakuna nila. Okay, yun ang tanong ko, Doc. Ilang bakuna ang kailangan para ma-achieve mo yung full immunity ng isang aso? So, usually, masasabi natin na safe na ang isang puppy na hindi magkaroon ng parvovirus kapag nabakunahan sila at least 4 months of age. So, yung bakuna nila, wala talaga siyang number of boosters. So, basta mag-start siya ng 6 weeks of age, so every 2 to 3 weeks siya hanggang maging 4 months siya. So, kasi wala pa po tayong mga specific test para ma-measure natin yung maternal protection na nakuha nila dun sa colostrum. So, kaya tayo nagbabakuna every 3 weeks. So, para sure lang tayo na ume-epekto yung bakuna. So, kasi kapag binakunahan natin sila ng mas bata sila, so mas marami pa yung maternal protection nila. So, mataas ang chance na in-neutralize lang yung maternal protection yung bakuna. So, kaya lang siya ginagawang every 3 weeks talaga para malesen natin yung window na pwede silang ma-infect. After nun, ano na siya? Safe na ba siyang ilabas? Para sigurado po tayo, kasi kapag bakuna po sa kanya ng 4 weeks of age, hindi pa rin po agad mag-effect yung vaccine. So, pwede siguro tayong maghintay ng 1 to 2 weeks before siya isama sa mga non-vaccinated dogs at saka ilabas dun sa environment. So, balihan po kung may mga animals po kayo na gustong pabakunahan, pa-check up, or any types of surgery po, ginagawa naman po namin sa Wags and Whiskers. So, dito lang po kami sa tapat ng La Salette Church sa Bigados, Silang Cavite. Yes, Wags and Whiskers, magaling talaga dito. Halos dito nang galing yung mga dogs ko na mga major dito ko dinadala eh. Kung minsan yung nasa bingit na ng kamatayan, nabubuhay pa dito. So kaya dito ko dinala si Alamid kasi alam kong very critical. Magaling ang service, magaling yung mga tao, mga staff, magagaling. At syempre yung mga doktor. Okay, si Doc Tyrell. Maraming salamat, Doc. Thank you. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood. Hindi naman ganito yung kay Alamid. Ganyan yan, ngayon lang. Ha? Ngayon lang ganyan ang kanya. Kulay gray lang yan.